Have a nice day guys, welcome back to my YouTube channel. So dito tayo ngayon sa Dumaguete Terminal. At kasama ko sa biyahe nito si Bro Kevin Gallavin. Biyaheng Cubao ng Ceres Line ang aming sinakyan. Isang sakayan lang ito mga lods ng bus. Bababa kami doon sa Katiklan. So mahaba-habang biyahe ito mga kaibigan, at ito nadaanan natin sa solar farm at ito na tayo sa Bacolod City. At mula dito tatawid tayo papuntang Iloilo. At dito tatawid tayo via ferry boat patong Iloilo sa may Dumangas Port. At ito naman biyahe ulit sa same na series bus papuntang Katiklan. Balon muna na sa buday gabi mo tinaw. At finally dito na tayo sa Katiklan. So umaga na kami nakarating dito, medyo mahaba ang biyahe. At ito tayo ngayon sa Tabon Port, naghintay sa ating sundo. Abot na kamong sundo mga loads. At ito na nga si na Bro Gabi Ramal at si Bro Danny Herida. Ang sundo natin ngayon. Kasama siyempre si Bro Kevin Gallavin. Ayan. For about 10 minutes, babiyahe tayo papuntang Boracay Island. Yan na po ang Boracay. Oh. Tatawid na tayo dyan. Doon tayo dadaong sa may Balabang area. At ito, excited na tayo. Lang sandali na lang. Dadaong na tayo for the first time dito sa Boracay Island. So ito yung Bulabog area na kung saan dito ginagawa mga water sports activity gaya ng parasailing, dito rin mula ang mga nag-island hopping at iba pa, no? Tsaka yung banana boats mayroon dito. Mayroon din dito mga nag-offer ng jet ski rides. Diyan na kita mga lods sa lugar ni Bro Gabso. Ay, diara. Ang langga ito eh. Langga. At ito, sumakay kami ng 8-ride papunta doon sa New HQ. So ito yung transportation dito, 8-ride. Meron din mga minibus at motorcycle. At finally, ito na ang ating HQ. May-ari nito isang Spiro din. Ayan, si Bro Rex Montoya. Ayan guys, have a nice day. So first time natin dito sa Boracay. Ayan, kasama natin si Bro Kevin, Bro Danny, bro, let's go. Siyempre, master natin si Bro Gabs. So tingnan natin dito kung Yung mahuli. ano yung mahuli. Hindi ko na nakilala o maalala yung mukha ng mga tangigi.
Baka naman. Palaging nakikita yung... Ayun, kapatid ni Bro Gabs. Yan ang bootman namin. So, yan, legit na legit. Bura ito mga lods. So, wala pang mga langga ngayon. Wala pang mga langga. Mamaya na. Okay, yan lang po. At ito yung unang sisid natin dito sa Boracay. Medyo malalim ang area spot dito. Kaya lang malinaw naman ang tubig. So subukan natin kung kaya nating babaan ang area na to. At for the first time sa mga sisid natin dito sa buong Pilipinas, hindi tayo nakahuli sa unang araw. Di tayo pinalad, wala tayong nasa lubong na mga mamaw. Medyo walang akyat sa mga malalaking isda. Pero yung mga kasamahan natin mayroong huli naman. At ito nga si Bro Danny Herida, nakahuli ng King Mac. Yan ang aming unang mac sa araw na to. Sigurado ng alawas ng mga langga dito. Ay, wala pa akong hulin yan. At ayan po si Bro Kevin Galamin sa kanyang King Mac at Barracuda. Siya nag-champion sa araw na to. At ito tayo sa ating first fish sa Boracay. Isang unicorn ang tinitira natin dito mga lods. At ito nag-set up tayo ng ambush para tirahin natin ang ating kauna-unahang isda dito sa Boracay Island. Isang blue spine unicorn na yan po. Medyo excited na tayo makahuli kaya tinutukan natin ito ng maayos para sigurado na matamaan natin. Ayan. Yung malikot pero nadali rin natin mga lods sa ating first fish dito sa Boracay Island. At dito guys, may binabaan tayo isang maliit na bahura at maganda ang fish activity. At ito may nasipat agad tayo isang sweet lips, painted sweet lips. Yun ang target natin. Kaya lang medyo sumamablay tayo dito. Biglang parang tumigas yung trigger natin, kaya delayed yung tira natin. At dito kasama natin si Kadudoy, may tinira siya isang diamond trevally. So binigyan natin ng assistance, nag-second shot tayo. At ito palapit na tayo sa target natin for second shot. Ayan o. Yan. So medyo dapis ang tama kaya siniguro na namin na hindi makawala. Ayun po. At ayan po, tuwang-tuwa si Kadudoy Montoya sa huli namin. Ayan. Okay, ada yan mo na. Ha? Okay, kasama? Wala ka.
shot na silent hunter, bugoy. So wakas, nakatira din. At ito, isang sikat na isda na naman ang tinira natin. Parrot fish po yan mga lods. So, sapol. Sarap nito sa paksiw at prito. Pwede rin sa ihaw. At dito, sumabit yung shop natin. No? May tinira tayo dito isang unicorn. Walang video sa pagtira natin. Retrieval na lang mga lods. So, pwede na to. Maliit lang. Pero goods na. At ito, sinuyod natin ang isang malalim na spot at dito may nakita tayong grupo ng mga slender unicorn. Ito, dahan-dahan tayong bumaba at pumili ng titirahin. Ayan, nakapili na tayo. Plus tanggap, sapol mga lods. So, slow motion muna. Ayan po, medyo malabo lang ang tubig dito pero goods na rin. Habang sinisecure natin ang ating huli, nakita ko si Bro Kevin Galabin na di kalayuan. So sinabi ko sa kanya na babaan ang area na to dahil marami pang iba pang slender unicorn doon sa baba. At ito, ilang sandali pa, mayroon siyang nahuli at isang GT ito mga lods. Oh. Bigla daw itong sumalubong sa kanya nang siya ay bumaba. Barbecue po ito mga lods. Yan, medyo good size na rin yan. Sa mga 6 na kilo ang GT na yan. No? Walang kawala sa kanyang Embret roller. Oh, barbecue. Galing bro. Congrats Kevin Galabin sa iyong mamaw na GT. At ito muli tayong bumaba. Target pa rin natin ang mga slender unicorns at hindi tayo nabigo. Nakita pa rin natin ang grupo. At dito pumipili na naman tayo ng titirahin. Dahan-dahan pa rin tayo sa pag pre-fall hanggang sa makalapit tayo sa target. At ito, good size na to mga lods. Oh. Yari na naman. Ayan po si Master Dudoy, nakahuli siya sa araw na to ng isang king mackerel. Hello! Yari bro ah! Marami sila bro. Marami sila. Silent hunter, bugoy. Yan, support natin po yan. Woohoo! Boy na bro. Marami sila. Isa lang. Sila? Pangalawa na sana yan bro. Ha? Doon kanina, sa Purmiro. Oh. Maya, no, nakakita na ako. May piglas. Bilis. Sige. At ito, nag-drive kami sa malapit sa port ng Katiklan. At dito may nakita tayong isang surgeon fish. Good size na ito. Ito ang ating sinusundan mga lods. So, medyo malabo ang area dito dahil malakas ang alon. Ayan po. Hinihintay na lang natin na makakuha tayo ng rain so at maklos ang gap. Ayan o. So natitirahin na sana natin ito. Ay bigla na lang na off ang ating camera. Kaya hindi nito nakuna natin ang video sa actual na pagtira. Ayan po.
biglang nag-off dito. Ayan, nahuli naman natin. At ito, isang maagos na spot ang pinuntahan namin. So, ang style dito, nagpapaanod lang kami sa agos, sinasabayan ng agos. At dito na tumago tayo, o nag-cover tayo sa isang malaking bato para hindi maanod, no, sa lakas ng agos. At dito tayo naghintay ng target. At may nakita tayo sa di kalayon, isang good size na blue spine unicorn. Ayan po, yari mga lods. Sa pool, oh. Ganda ng patama natin dyan. So, malinaw ang tubig, kaya lang napakalakas ng agos. Kaya, ito. Umangat na tayo para makapag-relax. Dala ang ating unicorn fish. At sa isang pagbaba natin, ito na naman tayo sa same spot pa rin na maagos. Patuloy tayo nagpapaanod, nagpatangay ng agos sa ilalim. At dito nang umabot tayo sa ibaba. Nagantay tayo dito ng magtitira. At dito may napansin tayo na papalapit na isang uri ng emperor. Kaya hinintay na lang natin na maklose ang gap. Malinaw ang tubig, kaya ito, antay na lang tayo ng sandali na lang at tirahin na natin ang ating target mga lods. Ayan, oh, na-close na natin ang gap. Lumalapit ito sa pool mga lods. Gamit pa rin ang ating invert ruler na RA 140. At ito na nga ang huli natin. Hindi ko makilala kung ano ang specific name sa emperor fish na to. At ito sa isang dive namin, nakayari si bro Rex Montoya ng isang maliit na king mackerel. Gamit ang kanyang maliit na pana na nasa 90 cm lang. Ayan, oh, nagtatabi kami dito, kaya binigyan ko ng sikat shot para ma-secure dahil walang reel pana niya. So, talaga naman. Yan. Goods na rin mga lods, ang king mackerel para kay Rex Montoya. Ayan, shout out to you bro Rex Montoya. Congrats sa iyong king mackerel. King Mac. At sa drop na ito, ginamit natin ang ating RA150 tuna rail gun. At ito, may target tayong nakita, isang magandang isda, good size na batfish o isang dapugan sa amin. At binansagan ko itong GT or Giant Toblerone. Ayan sa pool mga lods. Masarap sa inihaw ito mga lods. So, yan. At ito sa isa sa mga dives namin, dumayo kami sa Carabao Island. At dito dinala kami ni Bro Gabi sa isang spot na malalim. Target namin dito ang mga slender unicorns. At ito, maingat akong bumaba, free fall pa rin. So hindi na tayo dadapa dahil napakalalim ang area to. Ito, pumipili tayo ng titirahin at may nakita tayong mga grupo ng slender unicorns. So hinahanap natin ang malaki sa mga ito. Kaya lang, may nakita tayong ibang isda, isang mapulang isda, isang uri ng maya-maya. Kaya ito, pinili na natin ang ating titirahin na maya-maya. Ayan, oh, sa pool mga lods. Napakagandang patama natin dyan. Kaya lang malalim to. Medyo hirap tayo sa pag-angat dito, pero kaya pa rin naman. Kaya ito, dahan-dahan tayong umangat. Nandiyan naman ang mga bodies natin sa taas. So yan, kalmado lang tayo para makakonserve tayo ng hangin at energy sa ating pag-angat.
At ito na nga ang ating isda na pula. Dandaan natin itong inangat para ma-secure na. Mahigit sa 1 kilo na rin ang isdang ito. Yan, napakapula. Napakagandang tingnan. Maya-maya. Lumipat kami ng spot na medyo mababaw at dito may nakita tayong isang unicorn sa baba na pag-alagala lang, kaya drop shot na lang ang ginagawa natin dito. Ayan, sa pool na po mga lods. So, good size na po yan. Blue spine unicorn or surahan. Sunghan namin sa Surigao. At ito sinesecure na natin ang ating surahan or blue spine unicorn. Napakasarap nito sa inihaw mga lods. O kahit ano pa mang luto nito basta mataba ang isda. So ito na naman tayo sa balik sa Boracay Island. At ito may nakita tayong magandang isda. Isang parrot fish. Ayan sa pool mga lods. Sa drop na ito mga lods, may nakita tayong isang Maori snappers. Good size na rin. So ito binabaan natin dahan-dahan para masigurado natin na tatamaan. Ayun, sapol mga lods. Good size na rin ito. Pwede na. Pambenta, pang allowance. Ayan po. Hindi naman kalakihan pero pwede na. Muli naman tayong bumaba dahil may isang sweet lips na nakita natin. Isang harlequin sweet lips. Ayan. Nahuli din natin yan mga lods. So, maganda patama natin dyan. Medyo maliit lang. So ito yung spot na to ay nasa kabilang side ng Boracay. So medyo maalon dito at malabo ang dagat. Ito drop na naman tayo sa isang bahagi ng Katiklan. Ito mga lods. May nakita tayong samaral kaya sinundan natin. Ayan. Kaya lang may malaking coral stone, no? So pilit natin iniiwasan pero ayan, medyo nahagip yung coral stone. May konting damage na nagawa natin. So hindi talaga maiiwasan minsan na ganyan ang mangyari. Nahuli naman natin yung isda. At ito, mabante tayo sa medyo malalim na bahagi ng spot at may nakita tayong isang parrot fish. So titirahin na natin to dahil medyo madalang tayong nakakita dito ng malalaking isda. Pwede na to pang ulam. Oh. Masarap din naman ito. Sa drop na ito, ang body ko ay si Bro Danny Herida. Dito sinabi niya may Maori sa spot na to. At pagdatingan natin sa baba, nakita natin to na bumaba din. Kaya inantay ko na lang na aangat. At medyo sinuwerte tayo. Umangat nga. Ayun, natamaan natin yan mga lods. Medyo malabo nga lang pero sapol naman sa bandang bibig niya. At ito, hindi na nakapalag pa. So far, ito yung pinakamalaking nahuli natin dito sa Boracay Island. Nasa almost 5 kilos na rin ang Maori snapper na to. So talagang medyo hindi tayo sinuwerte ng mga malalaking isda dito. Pero yung mga kasamahan natin, siyempre nakakahuli sila ng mga malalaki. Ayan mga lods, oh.
Nakadali na si bro. Bro, paikiangat mo na. Ah! Iangat mo na bro. Excited na ako bro. Ayun o, Diamond Trevally. Nasa mga 5 kilos. Biyaya sa lakas ng agos. Laki. Wait lang. Sige. Mga ganitong agos, paborito ko to eh. Bumula na. Ganda ng tama. Wala. Sikat-sikat mo bro. Yan, mga lods. Di ara. Murag baha sa ilawom. Diti. Yan o. Daplis pa naman. Daplis sa mata. Tagos. Tagos yan. Oo, pero daplis eh. Congrats bro daddy, mamaw. Dito talaga ganito no? At ito yung last day ng dive namin at may isang Swiss national na gustong matuto mag-spear fishing kaya tinuruan namin ni Bro Gabi. Ako ang nagbigay ng orientation sa basic freediving at si Bro Gabi naman doon sa spear fishing. Ito, medyo natuto siya ng mabilisan. Of course, medyo alam na rin niya kung paano mag-freedive kaya lang bigyan namin siya ng orientation para sa proper freediving po. At ito, naninibago siya sa kanyang suot na dive mask dahil hindi fit sa kanya kaya pinalitan namin ito yung gamit na Bro Gab para naman comfortable siya sa mga sisit niya. At dito din-demonstrate ni Bro Gabi Ramal kung paano ang drop shot. Ayan o. Free falling. Then titirahin ang target. Drop shot. And then ambush. Master Bugoy, teach how to ambush. Sunod naman ay pinakita ni Bro Gabi kung paano naman mag-set up ng ambush sa ilalim. Ayan po. So dapat minimal ang movement natin kung may titirahin tayo o mag-ambush tayo. At ito, pagkatapos kong explain ang gun safety, so binigay na namin ang pana sa kanya. At naghanap na siya ng target. So mga malilit lang na isda ang tina-target dito. Nakailang attempts din siya. Hanggang sa nakahuli siya ng maliit na isda. So natutuwa naman siya, nag-enjoy naman sa kanyang ginagawa. At medyo mabilis naman siya natuto sa spear fishing. Kaya nga nakatama siya na isang maliit na isda. Umabot lang ng mga 2 oras ang pagbibigay namin sa kanya ng lesson sa basic spear fishing. At actual na pagsisid at pagmamana ng isda. At mukhang nag-enjoy naman ang aming guest. At mukhang interesado pa siyang sumama sa amin sa next spear fishing trip namin dito sa Boracay. Pagbalik namin. At sa drop na to, may nakita siyang 2 malilit na isda at tinira. Ayan. Stone shot yan. Yung bato ang natamaan. Pero sa bandang huli, nakahuli din naman to. So yun nga, nag-enjoy naman siya at hinatid na namin siya pabalik doon sa tabi. At sa bandang hapon, nagpatuloy kami sa pag-spear fishing at dito nakita namin ang grupo ng mga slender unicorns. At ito bumaba tayo at may tinira tayo dito.
Ayan. So natamaan din natin yan. Medyo malaki na rin. So marami pa kaming nahuli dito. Kaya lang sa akin isa lang yung mga buddies ko. Harvest kami dito ng slender unicorns. So apat kami naghahunting dito. Si Bro Gab, si Bro Kevin at si Bro Danny ang kasama ko. Inikot-ikutan lang namin ang lugar dahil marami sila sa baba. Medyo malalim ito, nasa mga 22 meters yata. At ito, sinesecure na natin ang ating one and only slender unicorn sa spot na to. May isa tayong tinira pero hindi natamaan. At ito nga si Bro Gabi Ramal flexing sa kanyang malaking slender unicorn. At ito ang total cuts namin sa ilang oras na pagsisid sa last dive namin dito sa Boracay Island. At ito naman ang mga bonding moments namin. Yan mga lods. So, panahon ng Tanggal kainan. tayo ng mga belt, mga lods. Para sigurado. Yan, ito na ating unang isda dito sa Katiklan area mga lods. So, matikman din. Ito naman pangalawa. Sa akin yan. Siyempre nasa mababaw lang yan. Dalawang dipa lang yan. Oh, fire, fire. Pag nasa laot kami, doon lang talaga. Pinapay lang doon. Napay lang. Hindi nga, may spot na dito na... Yan mga lods. So, lami daw. Lami. Kinilaw ka parutis. Pwede daw sinugba oh. Ayan mga lods, so surahan na huli natin sa dito. Pwede na. Pero na din natin yung pin. Gusto mo na kami ng surahan, mayroong tamban. Oh, wala, walang bulinaw. Bro, yung pin bro. Sugba tawag isda nga sungayan o tarawan ay sungay. Ay sungay. Ay tawag niyo. Siguro na kitawag devil fish kaya na may sungay. Sugba. Sugba. Gracias pulmol. Paniod to. It's cute rin mga lods. So, mga lods, sinugba para nilangga. Mas langga diya oh. At ito ang ilan lamang sa mga huli namin. Karamihan sa mga malalaki dito ay huli ni Bro Gabi at ni Bro Kevin. So overall parang si Bro Kevin Galabin ang champion sa trip na to. Dagdag. Oh, lalaki pa naman. Uy, sus. King Max. Yan kay Bro Dodo yung isa at saka kay Bro Gabs yung isa. Kay Bro Kevin lalaki o dalawa. At ito nga po si Bro Kevin Galabin sa kayang best catch of the day. Nakadalawang King Mac, isang Barracuda at isang GT. Congrats Bro Kevin Galabin. Okay
Lagi kayo. Nakachamba doon double flappers mga lods. Ay. Congrats kay Master Kevin. Grabe, nang-harvest. Ayan. Masarap pala pag masama. Meron din ako, GT. Ayun, nakadali na pala. Grabe, dali yung sharing namin. Yan, mga lods, oh. Huli namin. Yan, kay bro Danny. Yan, kay bro Kevin. Pa, oh. Katikim ka na nito? At sa tuwing kami ay dadaong mula sa pamamana, ito, marami tayong mga kaibigan na bumibili sa aming mga huli. So dito pa lang, binibinta na namin ang mga huli. Ang matitira ay dadali namin sa aming HQ at doon patuloy na magbinta. Ayan, pumipili na sila, oh. Bukunin mo nga, yung nagkamanunay ibaw bukod mo na nanangan. Mito na bito nga yun. Ano ka na? At ito, binibinta namin dito sa aming HQ ang mga natirang isda. Kinakatay. Ang iba naman ay binibili din ng buo. At ito, nililinis na ni Bro Danny para katayin. At habang tinitinda nila ang aming isda, at ito ako nagbabanlaw sa aming mga gamit. Paborito kong gawain ito mga lods. Salamat po!